Serbisyong totoo lang. Cheer dance competition sa Subic nauwi sa trahedya sa pagsabog ng pailaw na bahagi sana ng pagtatanghal. Mahigit 70 sugatan, choreographer, naputulan ng kamay. Ina ng dalagitang ginahasa umano ng mayor ng San Marcelino, Zambales. Walang balak iurong ang kaso. Mayor, todo iwas sa media. Pinampulisya, tinanggal sa pwesto sa hindi pag-aresto o pag-question man lang kay Mayor. Babaeng umaming siya ang ina ni Baby George na itinapon niya sa basurahan ng eroplano. Iniling na makita uli ang anak. Exclusive, protesta ng mga militanteng estudyante sa Batasan Pambansa nauwi sa Balyahan. Dalawang pulis patay sa ambush sa Tandansora sa Quezon City. Daloy ng trapiko, buhol-buhol ngayon dahil sa insidente. Ilang matataas na opisyal ng PNP, gobyerno at miyembro ng media irerekomendang kasuhan at parusahan kaugnay ng August 23 hostage tragedy. Unang araw ng pinaigting na kampanya kontra pagkakalat, halos 200 nahuli. Pangulong Aquino at Councilor Shalani Soledad, totoo bang nag-break na? Krista Kleiner, apektado naman ang mga naninira sa kanya. At 100 araw bago ang Pasko, alamin kung saan makakabili ng mura at samot-saring dekorasyon. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Mga kapuso, inyo pong napapanood ay live na kuha ng 24 oras sa may Congressional Avenue sa Dakong Tandansora sa lungsod ng Quezon. Pinagkakaguluhan po ng mga tao dyan at marami din pulis dyan ngayon, mga kapuso, dahil kani-kanina lamang, ito pong isang kuha namin, kani-kanina yan, tinambangan po sa lugar na yan, ang dalawang sinasabing mga pulis, mga kapuso. At dahil dyan, sa pangyayaring yan, sa mga sandaling ito, babalik po tayo sa live na kuha ng 24 oras, buhol-buhol na po ang traffic dyan sa bahaging yan ng Congressional Avenue sa may Tandansora. Ang kabuuang detalye na balita niyan, maya-maya lamang, mga kapuso. Ihahatid namin sa inyo dito sa 24 oras. Magandang gabi po, aabot sa 10 personalidad ang inirekomendang makasuhan dahil sa kinantungan ng pang-hostage noong Agosto. Kasama raw sa mga makakasuhan ay ilang opisyal ng gobyerno at PNP at ilang taga-media. Sinabi rin ngayon ng Incident Investigation and Review Committee na lumalabas na walang tinatawag na friendly fire na nakapatay sa sinuman sa walog na sawing turista. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa 10 personalidad na irerekomendang kasuhan at patawan ng disciplinary action kaugnay ng August 23 hostage incident, kabilang daw ang ilang matataas na opisyal ng PNP, iba pang opisyal ng gobyerno at ilang miyembro ng media. How high up have you determined accountability? High enough. More or less 10. More or less. Media, ma'am. May media po ba, ma'am? May media ba? Ilang pages po yung report? Lumalabas din daw sa kanilang pagsisiyasat na tanging ang baril lamang ng hostage taker na si dismissed Senior Inspector Rolando Mendoza ang nakapatay sa 8 hostage. Bagamat bigong ma-establish sa ibang pagsusuri na malapitan ang mga pamamaril sa mga turistang nasawi, ibinase raw ng komite ang kanilang findings sa mga autopsy report ng mga otoridad ng Hong Kong at sa salaysay ng 3 survivor ng August 23 hostage crisis. The accounts of the 3 survivors who were there up to the very end are substantial enough. Tugma rin ito sa salaysay ng bus driver na si Alberto Lubang na nagsabing nasaksihan niya ang pamamaril ni Mendoza. Nasa 95% na raw na kumpleto ang report ng IIRC. Tatapusin daw nila ito ngayong gabi.
Plansyado na rin daw ang mga detalye ng hostage crisis. Ang evaluation nila sa aksyon ng Crisis Management Committee, pati na ng media at ng Ombudsman. Sa 5 araw na clarificatory questioning ng review panel, hindi dumalo sina Ombudsman Merceditas Gutierrez at Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez III. Sabi ni De Lima, pag-uusapan pa nila kung anong partikular na rekomendasyon ang ibibigay nila sa naging aksyong ito ng dalawa. Si Gonzalez ang sinasabing kausap di umano ni Mendoza sa telepono. Galit daw noon si Mendoza dahil sa hiningi umanong 150,000 ni Gonzalez kapalit ng pag-aksyon ng Ombudsman sa nakabinbing kaso ni Mendoza. As of last night, we are not very sure what is going to be our recommendations on the Ombudsman or the Deputy Ombudsman. So we hope to settle that issue when we discuss that again at 3 o'clock this afternoon. The government has to really show resolve in terms of going after those that we will recommend. Because as you know, the powers of the committee is merely recommendatory. We are not a quasi-judicial body. Bukas ng umaga, isusumite ng panel ang final report kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. At tulad ng napanood ninyo sa aming pagbubukas, 2 pulis ang patay matapos tambangan sa Tandansora sa Quezon City. Kanina lamang po yan. Nakatutok si Jamie Santos live mula sa Quezon City. Jamie. Mel, dead on the spot ang 2 lalaking lula ng isang SUV matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect dito sa kahabaan ng Congressional Corner, Tandansora, bandang alas 4 ng hapon. Matapos pagbabarili ng mga biktima, mabilis daw tumakas sa mga suspect lula ng magkaibang sasakyan. Base sa inisyal na impormasyon, binangga muna ng isang SUV ang likurang bahagi ng mga sasakyan ng biktima at isang puting van pa umano ang nagkat para harangin ang sasakyan nito. Pilit daw pinababa ang mga sakay nito. Pilit daw pinabababa at nang walang di raw bumaba, walang habas ng pinagbabaril ang mga sakay ng malapitan. Tadtad ng tama ng baril ang 2 biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Base sa kanilang ID, pulis ang 2 biktima, pero hindi pa muna natin kikilalanin ang mga ito dahil hindi pa nasasabihan ng kanilang pamilya. Sa mission orders na nakuha sa sakyan, dati silang nakatalaga sa NCRPO at nailipat ng destino sa Region 2 Police Regional Office. Hindi pa masabi ng QCPD kung bakit sila nandito sa Congressional Road. Ang mga basyo ng balang natagpuan naman sa crime scene mula sa M16 at kalibre 45. Tingin ng mga otoridad, organisadong grupong tumira sa 2 pulis. Base na rin sa mga baril at sasakyang ginamit ng mga ito. Meron tayong ginagawang follow-up pero hindi pa natin masabi sa kasulukuyan kung anong motibo dahil ito mga kapulisan naman to. Tapos ang pangyayari kasi binangga ng isang sasakyan sa likod at meron palang sa harapan na isang sasakyan din at ang report pa rin meron pa isang nag-ano. Kumbaga sa na planong mabuti ang pananambang sa kanila. Mel, sa ngayon nagsasagawa na ng hot pursuit operation ng QCPD at inaalim na rin ang motibo sa pamamaslang. Mel? Jamie, paliwanag mo muna nga sa akin, exact location mo, saan yan? Mel, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Congressional Road, corner Tandansora mismo, no? Dito mismo sa kanto nito, sa panukala nito, dito nangyari mismo yung pananambang kaninang alas 4 ng hapon, Mel. Bago ba yung yung kalyeng yan? Kasi ngayon ko lang nadinig yung Congressional Avenue, kanto. Mel, ito yung bagong daan, bagong gawa itong Congressional Extension na ito, Mel. Oo, ano ba yan? Yung doon sa may Mindanao Avenue? Sa may Visayas Avenue muna ito, Mel, ang lusot nito. At tatawid ka ng Visayas Avenue, galing ng Congressional Avenue? Yes, Mel. So parang malapit-lapit na yan sa may Commonwealth Avenue? Malapit-lapit na rin, Mel. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Nabuo na po ang kwento ni Baby George Francis, yung batang iniwan sa basurahan sa eroplano. Ngayon at hawak na ng NBI ang kanyang ina. At ngayon din, hinihiling na ng ina na makita ang kanyang anak. Nagawa raw niyang iwan ng sanggol dahil sa takot at kalituhan. Nakatutok si Emil Sumangil live mula sa lungsod ng Maynila. Emil? Mike, inamin na ng babaeng OFW na inibitahan kahapon ng NBI na siya ang ina ni Baby George Francis, ang sanggol na inabandona sa loob ng eroplano ng Gulf Air. Tinitingnan din sa ngayon ng NBI ang posibilidad na biktima ng human trafficking ang ina ni Baby George Francis. Hindi raw halos tumitigil sa pagtangis at kadalas ay natutuliro at nabablangko. Ganito inilarawan ng NBI ang umaming ina ni Baby George Francis nang sumalang ito sa interogasyon ng NBI kagabi. Sa pag-uusap na ito ayon sa NBI, inamin na raw sa kanila ng babae na anak niya ang sanggol na natagpuang abandonado sa loob ng palikuran ng eroplano ng Gulf Air. Umamin naman siya, pinakita yung
picture. Kaya right now, gustong-gusto niya. She's very eager to see her baby. Sa detalyeng ibinigay ng babae sa NBI, inamin din itong sadya niyang ikinubli ang kanyang pagdadalang tao para hindi harangin ng airline sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Nagsuot daw siya ng binder at binalot ang kanyang tiyan ng mahigpit para maitago ang pagbubuntis. Pero hindi raw alam ng babae na anumang oras ay maaari na siyang manganak. Labis na takot daw ang nagtulak sa kanyang gawin ang kanyang mga nagawa. Pero wala nang ibang detalyeng ibinigay ang NBI. Nakita niya na yan, nagano na, palanding na daw eh. Takot na siya. Malapit na raw lumapag sa runway ng Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong kanyang sinasakyan nang iluwal niya ang bata sa palikuran. Sa ngayon, dinescribe ng NBI ang babae na confused, nasa state of trauma at nanghihina. Batay na rin sa isinagawang medical examination sa kanya. Ayon sa tatlong source ng GMA News, nasa isang ospital na ang babae pero nananatiling nasa kustudiya ng NBI. Sumailalim na ito sa counseling at psychological test. Pati ang Commission on Human Rights nagsagawa ng sariling interogasyon. Ayon sa ina ni Baby George Francis, abot langit ang kanyang pagsisisi. Gustong-gusto na rin daw niyang makita ang sanggol sa lalong madaling panahon. Sana maging malusog pa rin siya at sana masettle ito para sa lahat ng parties. Sana mag-result into a positive thing para sa lahat. Nadalaw ni Congresswoman Lani Mercado ang nanay ni George Francis sa NBI kanina. Pero tumanggi rin ang kongresista na magbigay ng detalye. Bukod sa pakiusap niya sa NBI. Inaamin niya na kanya ang bata. So far, basta hanggang doon muna lang tayo. Nakiusap ang NBI sa media na huwag ilabas ang larawan o video ng babae. Alang-alang na rin daw sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Samantala, Mike, tatagal lang ilang araw bago lumabas ang resulta ng DNA test. Makaraang kunan ng saliva ang ina at si Baby George Francis. Bukas naman nakatakdang kunin ng DSWD sa NBI ang babae para i-custody kasama si Baby George Francis. Mike? So, sinagot mo na sana, Emil, yung tatanong ko na bukas na malamang ay makikita na yung bata, yung sanggol, o makakasama na sila, at saka yung babaeng sinasabing ina nung sanggol. Ganyan ba yun, Emil? Tama yan, Mike. Sa inisyal na informasyong ating natanggap bago mananghali bukas ay susunduin ng mga kinatawan ng DSWD ang ina ng bata dito sa NBI at didiretso sila sa DSWD head office dyan sa Quezon City kung nasaan din si Baby George Francis. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil.